mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio. Sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign, kasi baka naman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Anong meron dito? 5 of Pentacles, oh. Tapos naging 10, at least, di ba? Pero tingnan natin kung saan tutungo. Pera ba, career, relationship, page. Oh, puro Pentacles pala to. Page, oh. 7. Tingin ko financial issues to. Magkakapera naman eh. Magkakapera. Pwedeng dahil magiging somewhat adventurous sa pag-earn ng money, o magiging somewhat business-minded. Kaya yun, magkakapera. O baka may someone na bata, o hindi man literally bata to, mga 18 yan, 18 to 29 years old. Sarili ko lang version to. Doon manggagaling tong pera. Baka makatanggap yung iba sa inyo ng pera mula sa taong ganon. 18 to 29 years old na may trabaho. Taong may trabaho. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa inyo. May trabaho. Mayaman. May business. May influence. Ayun. Basta may source of money siya, income, o baka may mga kakilala siya na pwedeng magpautang sa kanya para ibigay sa iba sa inyo na nangangailangan ng pera dahil dito. Basta itong taong to yung gagawa ng way para mabayaran ng utang ng iba sa inyo, o baka ito yung magpapautang, o who knows, baka mamimigay ng pera. O kamag-anak nyo to, o malapit sa inyo. Pwede rin kasal, may anak. O pwedeng, kung di man sa kanila manggagaling yon, yung tatamaan ng wedding na to ay yun, yung mga sinabi ko dito, na may problema sa pera, siya yung makaka-receive ng big amount of money, mga libo to. Okay? Yung description na sinabi ko, yun yung description ng Scorpio na pwedeng tamaan ng wedding. Kaya lang 7 of Pentacles kasi ito. Yung dulo, hindi pa makukuha yan. Kasi waiting card to eh. So, sa period ng 2 weeks, hindi pa makukuha. Pero parating na. Kayo ng malaga. Kasi pinag-iintay dito eh. Baka to,
loan, pwede rin. Cash advance, na kailangan pa i-process yung papers, kaya kailangan maghintay ng panahon. Ngayon, kung di ba yung sabi ko dito, magiging business-minded, magiging adventurous sa pag-earn ng money, ito magiging hard work na to. So, magkakaroon lang ng pera kung mag-hard work. Kasi investment of time, energy. May kailangan to sa investment eh. Time, energy, effort, money. Dun yung investment. Anyways, ibang senaryo. Minsan nagdidikit pero madalas hindi. Tingnan natin kung magdidikit ba yung kwento. Sasabihin ko na lang. Kung nagdikit. Ay, Three of Swords. At least di siya sa dulo. Pero ay. Sana dito na lang to, no? Ano kaya to? So, malaki chance ng ano dito, nag-away, pero nagkabati. Wala sa loob yung pakikipagbati. Kaya ito, in pain. May ganun kasing feeling, di ba? Parang napuwersa ka lang makipagbati. Ganun yung feeling dito. Hindi bukal sa loob yung pakikipagbati, kaya ito, in pain, o parang nagtatalo isip niya, o damdamin niya na parang disagree siya sa ginawa niyang pakikipagbati dahil sa trust issues. Ano kayang naging problema dito? Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero ganun yung simula ng reading. Kasi dahil dito sa temperance, ano kaya tong temperance, no? So, yung person niya ay lalaki. Pwede rin namang babae. Pero, tatama lang kung yung babaeng yun ay in-embody yung masculine energy. So, extrovert yung babae. So, again, pwede tong babae o lalaki. Malaki chance lalaki, pero kung babae man ay extrovert. Okay? Parang lalaki lang din, kaya lang, yung ugali niya lalaki, pero katawan niya ay babae, gano'n. Kasi nag-reach out sa kanya tong lalaki eh. Siguro may sinabing something, nag-confess ng feelings o ewan ko kung anong kinonfess kasi ano to, communication. May sinabi siya na something dun sa bida natin. Siyempre, yung bida yung Scorpio. Ngayon, Ten of Cups yung dulo. Pamilyado siguro sila. Malamang, to Emperor. Pwede rin to, may anak na. Regardless kung may anak silang dalawa o may anak siya sa iba. Basta tatay na to.
Kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa inyo. Tatay, senior, senior. May trabaho, may pera, in control siya dito. Ambitious, ayun, nakalagay lang pala dito. Argumentative at may strife doon. Medyo argumentative. So again, pamilyado. Pwedeng pamilyado sila o may anak siya sa iba. Pero gusto niya mabuo ulit yung connection nila dito. Kasi ito'y harmony card. Kaya nga lumabas yung temperance. So, ang outcome nito, di ba, gusto niyang magkaayos sila. Yung bida, di ba? Ito, saka yung bida. Nakipagbati naman yung Scorpio, kahit lumabas yung temperance, tinanggap niya yung offering ng reconciliation. Kaya ayun, naging temperance na, di ba? Kasi ito'y harmony. Yun naman ay temperance ay reconciliation. O meeting. Parang balance. Mag-meet sila, ganun. Or agreement ba? Na pare silang magbe-benefit. O parang hindi na sila mag-away. At come to terms sila, nagkaroon ng agreement. O win-win solution, ganyan. Kaya lang lumabas yung ano ba tong card na to? Four of Swords na baliktad. Alam ko burnout din to Ay, nakalagay naman, continuing despite their stress. So, ang dating, kahit na-stress siya o wala sa loob niya o hindi bukal sa loob o hindi niya gusto. Alang-alang na lang siguro sa pamilya o para lang magkaayos na nga. Tinanggap niya pa rin. Itong lalaki, o masculine energy, kahit in pain siya dito at wala na siyang tiwala sa Hermit nating baliktad. Ay, na-mistrust. So, pwedeng tumama sa inyo to o sa kakilala nyo. Pero tingnan natin. Anong nagawayan ba nitong mga to? Pero tingin ko siya yung nag-reach out ito. Siya yung nakipagbati. Yung lalaki. O masculine energy. Anong pinag-awayan nila? The lovers. Ano yun? All about love, relationship. Sige, iyan natin to. Verify natin. Ay. May the moon sa the lovers. Dominion. Ano to? Decision, planning, justice. So, sa madaling salita, may someone na nagkaroon ng other option. Choice din kasi to Ano ko, choice din to. Pero sa case na to, karoon ng decision. Yung itong lalaking to, siya yung nagdesisyon na magloko. Magloko sa relasyon nila. Itong lalaking to, nagdesisyon magloko sa relasyon nila. Okay? Yun na yun. Karoon ng cheating. Yun, kaya pala, may confession.
Anyways, alamin natin ano bang damon to. Kasi alam nga namang third party agad. No? Yan ang relasyon to. Okay, sana kung pentacles to. Nagloko at may kinalaman sa pera. Eh, hindi. Relationship na to eh. Di cheating na talaga yan. Hindi ko na i-clarify. So, ito yung possible partner. Sabi ko nga kanina, whether nangyayari na to, mangyayari pa lang. Kung di man to tumama sa inyo, eh, di baka dun sa kakilala nyo, tumama. O sa idol nyo. Anyways, ito yung partner muna. Doon muna tayo sa partner nyo. Scorpio. Leo. Sagittarius. Taurus. Kung kakilala, halimbawa, di tumama sa inyo, eh, di baka sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Taurus. Taurus ulit. Ito, Pisces. Pisces ulit. Itsura ba? Ito, itsura. Kuha ulit tayo ng clue. 4. Pero same instruction, kung di man to tumama sa inyo tong clue, eh, di baka dun sa kakilala nyo nga, o idol. European, no? O baka foreigner to. O nasa Europe. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, may someone na nasa Europe, o foreigner siguro, na European. Square face, shape ng mukha niya. Blue, ay so baka ano, foreigner to. O baka may someone na mahilig sa contact lens na blue. Ito may tribo. So again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fits inyo. Ayan. Ito tayo dito. Ano pang masasabi nito? Other information. Oh. May sisiklab na wisdom. So, ibig sabihin may matututunan yung iba sa inyo sa 2 weeks na to. Kaya may wisdom doon. Ito fire eh. So, ibig sabihin sisiklab pa lang siya. Okay? Sisindi pa lang. So, di mangyayari pa lang. Plan. Ano itong plan? Ano yung desert island? Wow. Well, yung iba sa inyo, baka planong pumunta sa lugar na kakaiba. O lugar na wala masyadong tao. I think bagong usbong na pulo o island. O wala masyadong bumibisita. Di ba may mga ganyan naman? O lugar na walang nakatira. As in, malayo siguro sa Kabiasnan. Kaya ganun. O wala pang tumitira. O baka may baka gusto makadiscover, may iba sa inyo, ng lugar na exotic. Kasi this desert island, di ko lang basa dito, desert yata. Island. So, ganito ay lugar na wala pang makadiscover o ma-discover man ay wala masyadong nakatira. So, pag ganun, parang nagbuka na siyang sobrang probinsya o walang technology dyan. Dahil ang layo eh.
Ang layo sa lugar ng mga tao, edi um, walang internet dyan. Diyos ko, walang kuryente. Para kayong tribo din dito, oh. Anyways, hindi naman lahat, pero baka nga may iba sa inyo na magplano pumunta sa lugar na kakaiba. Honor. Oh. Scorpio eh. Scorpio nga yung reading natin. So, makakatanggap ng papuri, parangal, award, yung Scorpio malamang. Mhm. O kung di man kayo to, kasi Scorpio to, edi someone na malapit sa inyo na Scorpio, siya yung makaka-receive ng honor. O baka may kauri kayo na Scorpio na magbibigay parangal sa inyo. Award, reward. O appreciation na lang. Siguro dahil sa kabutihan. Mhm. O pag-pay ng respect siguro. Anyways, punta na nga tayo sa huli. Ito, yung last deck ko. Basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to sa buong 2 weeks. Madali naman tong intindihin. So, basahin ko na lang. Healer. You have the power to help and heal others. Change. The changes that you're going through are positive. Share. When you share, everyone feels happy. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.